Pinapanood ko ang pagtaas-baba nitong dibdib habang humihinga. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito. Parang sinasaksak ang puso ko. Kinagat ko ulit ang pang-ibabang labi ko para pigilan ang pagtulo ng luha ko. Mama, I'm hungry. Basag ng anak ko sa katahimikan sa pagitan naming lahat. Nagulat ako sa sinabi ng anak ko. Nakalimutan kong hindi pa kami kumain. Tagal bumalik ni Adam. What? Hindi pa kayo kumain? Hindi ako makapagsalita. Kinuha ko ang anak ko mula sa bisig ni Mrs. Buenaventura, pero hindi niya ibinigay sa akin. Lumayo ito sa akin sa kinuha ang phone at merong tinawagan. Kumain kami sa gabing yon. Nag-order si Mrs. Buenaventura ng pagkain para sa anak ko, maliban sa seafoods. Nagulat sila nang malaman nilang na allergic ang anak ko sa seafoods. Apo ko nga ang batang ito. Anak nga ni Rafael. Iyan lang ang nasabi nila pagkatapos malaman nilang totoo. Wala akong masabi. Hinayaan ko sila. Mas lalong hindi nila binitawan ang anak ko. Hindi man lang sila napagod kakakarga sa anak ko sa mga bisig nila. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nasasabi kay Abby ang tungkol kay Rafael at sa mga magulang ni Rafael. It's been 3 weeks nang nangyari ang aksidente ni Rafael. 3 linggo na ang lumipas pero walang pinagbago. Tulog na tulog pa rin si Rafael. Hindi pa rin nagigising. Wala man lang sign na magigising ito o hindi namin alam kung kailan. Hindi umalis si Abby sa hospital dahil yun ang gusto ng ina ni Rafael. Ako lang ang umuuwi para kumuha ng gamit namin, mga damit. Saka ako babalik ulit sa hospital. Binisita ko rin ang site kung saan tinayo ang hotel. Sa laptop na lang ako nagtatrabaho habang nasa hospital ako. Maayos na din ang pakikitungo sa akin ng parents ni Rafael na ikinagulat ko. Bumisita din ng mga kaibigan ni Rafael dito. Halos hindi na ako umuwi sa bahay namin ni Abby. Hindi mabitawan ni Mrs. Benaventura ang anak ko. Kahit magpunta ang anak ko sa banyo, sasamahan niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naninikip ang dibdib ko habang nakatingin sa anak kong ngumingiti habang sinusubuan ni Mr. Benaventura. As usual, nasa hospital na naman kami ngayon. Nasa tabi ako ni Rafael para ayusin ang higaan nito. Napatingin ako sa maamo nitong muka at hindi ko mapigilang hindi ngumiti ng malungkot. Wake up, Rafael. Ang dami na naghihintay sa'yo. Kailan ka ba magigising? Hinawakan ko ang kamay ni Rafael saka ako bumaling sa anak kong tumatawa na ngayon habang binibihisan na ng bagong damit. Nagsimula nang maging clingy sila sa isa't isa at sa hindi inaasahan na patingin ako sa salamin ng kwartong ito at kumunot ang noo ko nang makita kong ilang nurse na tumatakbo. Napalapit ako dito. Lumabas kaagad ako upang magtanong kung anong nangyari. Kaagad ako nakaramdam ng kaba nang napatingin ako sa mga tumatakbong nurse kung saan ito pupunta. Si Ruby. Binundol kaagad ako ng kaba. Hinila ko ang isang lalaking nurse para magtanong kung anong nangyari. Napatingin sa akin ang nurse na hinihingal. Anong nangyari? Tanong ko kaagad dito. 3 linggong lumipas patuloy lumaban si Ruby. Lumaban ito ng lumaban. Ang akala nga nila araw na lang ang bibilangin. Pero nagulat sila nang umabot ito ng linggo. Critical na po ang pasyente, nag-aagaw buhay na. Natulala ako ng ilang sandali. Iniwan na ako ng nurse dito pagkatapos masagot ang tanong ko. Kaagad bumundol ang kaba sa aking dibdib. Natulala ako at natigilan. Halos mawalan ako ng lakas pero tumakbo pa rin ako kahit na bigat-bigat na yumapak. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Bawat hakbang ko bumibigat ang dibdib ko. Para kung merong nakapasan habang palapit ako. Nagkagulo silang pumasok sa isa pang ICU. Naninikip ang dibdib ko. Ang kaninang pagtakbo ko. Ngayon naman ay dahan-dahan na lang ang lakad ko. Nagpunta ako sa malaking salamin at mula dito sa kinatatayuan ko. Kitang-kita ko si Ruby na pinapalibutan ng 3 doktor at iba pang nurses. Nasa paanan ng parents ni Ruby habang umiiyak. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito. Bumibigat ang dibdib ko nung binalik ko ang paningin ko kay Ruby na ngayon nilalagyan na ng oxygen habang binabalik ang heartbeat nito. Nagkagulo sila at mas lalo kong narinig ang hagulhol ni Ma'am Pei. Sunod-sunod umagos ang luha ko habang nakatingin dito. Naninikip ang dibdib ko. Paulit-ulit nilang sinusuri si Ruby habang binabalik ang heartbeat at paulit-ulit ko ring naririnig ang salitang clear. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sumasakit ang dibdib ko. Mas lalong umiyak si Ma'am Faye. Bumagsak ang balikat ko nang biglang huminto ang mga doktor sa pagbalik ng heartbeat ni Ruby. Tumingin ang doktor sa relo nito, saka umiling.
Nagulat kami at mas lalo akong nasaktan nang marinig ko ang time of death, 10:09 p.m. Huminto bigla ang tibok ng puso ko nang marinig ko yun. Sunod-sunod na umagos ang luha ko nang makita kong mukha ni Ruby na wala ng buhay. I'm sorry, Mr. and Mrs. Samaniego. Wala na kaming magagawa. Kusang tumigil ang tibok ng puso nito. Condolences. Rinig kong sabi ng doktor bago sila umalis at iniwan sila ma'am at sir. Narinig ko kaagad ang malakas na iyak ni Ma'am Faye. Lumapit ito sa anak at niyakap ng mahigpit. Sunod-sunod umagos ang luha ko habang nakatingin dito. Halos hindi na ako makahinga. Naawa ako at ramdam na ramdam ko ang sakit na dinaramdam nila. Hindi mo man lang hinintay ang salitang pinatawad na kita, Ruby. I already forgave you. Pinatawad na kita. Sa lahat ng mga ginawa mo, I forgive you at sana narinig mo ito galing sa bibig ko. Sana hinintay mo si Rafael magising. Excuse, ma'am? Nangihina akong napatingin sa likod ko nang marinig ko ang boses babae na yon at tumambad sa akin ng isang nurse. Gising na po si Mr. Benaventura at hinahanap ka ng patient. Nanlaki ang mata ko habang nakatingin sa babaeng nurse. Napatayo ako ng maayos. Umurong ang mga luha ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gising na si Rafael? Talaga? Hindi makapaniwalang sabi ko. Gulat pa rin ako. Dahan-dahan tumango ang nurse saka ako tinalikuran. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masaya dahil gising na si Rafael. At lungkot dahil sa nangyari kay Ruby. Lumingon ako sa loob at wala pa ring tigil sa pag-iyak sina ma'am at sir. Kumirot ang puso ko. I forgive her. Dahan-dahan akong tumalikod saka ako tumakbo pabalik sa room ni Rafael. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sari-saring emosyon ko ngayon. Ang kaninang takbo ko ay tumigil na. Dahan-dahan na akong lumakad habang nakatingin sa loob. Nagtamang paningin namin ni Rafael sa salamin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nasa tabi nitong ina, ama at si Abby. Saka ang doktor. Pero ang magaganda nitong mata ay nasa akin. Nawala ng paningin ko sa kanya nang nasa pintuan na ako. Nanginginig ang kamay ko habang dahan-dahan binubuksan ang pintuan. Nasa akin kaagad ang paningin nila nang nakapasok ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Halos habulin kong hininga sa sobrang bilis. Nanatili ako nakatayo sa hamba ng pintuan. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o hindi. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nanatili ang tingin ko kay Rafael na hanggang ngayon nakatingin pa rin sa akin. Siguro lalabas muna kami para makabili ng pagkain. Biglang basag ni Mrs. Benaventura sa katahimikan. Bumundo lang kaba ko nang marinig kong sinabi ni Mrs. Benaventura, may iwan kami ni Rafael? No way! Bago pa ako makareact, lumabas na sila kasama ang anak ko, saka yung doktor. At ang kaninang mabilis na tibok ng puso ko ay parang hinahabol na ng aso. Kinalma ko ang sarili ko at huminga ng malalim. Kahit na wala itong saysay. Nanginginig ay dahan-dahan akong lumapit dito. Tiningnan ko ang kabuuan ni Rafael. Natanggal ng ibang wire na nakasabit sa katawan nito. Huminto na ako sa paanan nito. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko mahanap ang salita ko. Gusto ko magsalita pero walang lumalabas sa bibig ko. How are you? Wala bang nasaktan sa inyo ni Abby? Kumirot agad ang puso ko nang marinig ko ang boses ni Rafael. Nangingilid ang luha ko nang napagtanto ko kung anong sinabi nito. Damn you, Rafael. Ikaw na nga ang naaksidente, kami pang tinatanong mo kung kamusta kami. Come here. I just want to hold you. Please, Adriana. Ilang sandali akong nakatayo sa paanan ni Rafael at hindi alam kung lalapit ba o hindi. Dahan-dahang iniangat ni Rafael ang kamay nito na para bang hinihintay niyang abutin ko rin ito. Tumingin ako kay Rafael. Hindi ko alam kung aabutin ko ba o hindi, pero nagulat ako sa sarili ko. Nang dahan-dahan akong lumapit at inabot ang kamay nito. Nung oras na nahawakan ko ang kamay nito, ay naramdaman ko kaagad ang mahigpit nitong hawak. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Na para bang natatakot itong makawala ako ulit. Na para bang natatakot itong bitawan ako. Daig ko pang sinaksak sa oras na ito ngayon. Nangingilid ang luha ko pero pinigilan kong tumulo. Nakita kong paghinga ng malalim ni Rafael na para bang nawalan ito ng tinik nung nahawakan na niya ang kamay ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Akala ko
umalis kayo. Ang akala ko tuluyan na kayong umalis. Pasensya na, ang tagal kong nagising kasi natatakot akong magising ng hindi kayong bubungad sa akin. Natatakot akong magising at malaman kung iniwan niyo na ako. He said painfully. Tumulo ang luha ko nang marinig kong mga salitang yon. Pinipiga ang puso ko habang nakatingin at nakikinig kay Rafael. Mas lalong humigpit ang hawak nito sa akin na parang takot na maiwan. Nangangamba ako na baka pagising ko wala na kayo. Kaya nga ikaw agad ang hinanap ko pagising ko. Takot na takot ako, Adriana. Nabasag ang boses nito. Naninikip ang dibdib ko at sunod-sunod umagos ang luha ko. Napahawak na ako sa bibig ko gamit ang kaliwang kamay ko. Nadudurog ang puso ko habang nakatingin sa lalaking lumuluha rin. Hinila niya ako ng isang beses. Hindi na ako makahinga sa kakaiyak. Patawarin mo ko. Mas lalo akong nakaramdam ng sakit nito sa boses. Tumingala ako upang pigilan ang luha ko. Pero hindi ko magawa. Kusang lumabas ang mga ito at kusang nalaglag. Hindi ako makapagsalita. Nagbabara ang lalamunan ko. Hinahabol ko ang paghinga ko. Kinailangan ko pang humagilap ng hangin upang pakalmahin ang sarili ko. Huwag mo kong iwan, Adriana. Huwag kayong lumayo sa akin. Huwag mong ilayo ang anak ko. Mas lalo akong hinila ni Rafael. Ang lapit-lapit na ng katawan ko dito. Gumalaw ng kaunti si Rafael dahilan para mataranta kaagad ako. Baka mabinat. I'm sorry. Hinging paumanhin niya ulit. Tumango ako upang pigilan na ito sa pagsasalita. Kakagising niya lang for God's sake. Hindi na ako nagsalita dahil nagbabarang lalamunan ko. Adriana, bulong nito sa akin. Dahilan para mapatangin ako dito. Nagkatinginan kami. Kumikirot ang puso ko. I'm sorry. Paulit-ulit nitong paghingi ng tawad. Tumango lang ako ng tumango. Bagong gising si Rafael, ang dapat ginagawa nito ay magpahinga at bumawi ng lakas. Inayos kong una nito ngunit pinigilan niya ako. I want to sit properly. Sabi sa akin ni Rafael. Tiningnan ko ito ng seryoso at tuluyan ng sumuko. Huminga ako ng malalim. Saka ko siya tinulungang umupo ng maayos. Ang tigas ng ulo. Pinunasan ko ang luha ko. You said you don't love me anymore? Did you really meant it? Biglaan itong sabi na ikinagulat ko. Napatingin ako dito at tumambad sa akin ang malungkot at sakit niyang muka. Muling kumirot ang puso ko nang maalala kong sinabi kong hindi ko na ito mahal at kinamumuhian ko na. Okay lang, Adriana. As long as you are with me, I don't mind if you don't love me anymore. Just don't leave me. Malungkot nitong sabi. Ramdam na ramdam ko yun. Kakasabi ko lang na kailangan niya magpahinga. Pero kung gusto niyang pag-usapan, wala na akong magagawa. Umusog si Rafael bago niya ako hinila pa upo sa kama. Nagulat ako. Just give me your assurance that you don't leave me, Adriana. I don't mind if you don't I love you. Nagulat ako sa sinabi ko. Kusang lumabas sa bibig ko. Napatakip ako sa bibig ko habang nanlaking matang nakatingin kay Rafael na nagulat din sa sinabi ko. Sinabi ko ba yon? Napaahon si Rafael. What? Si Rafael na bumalik na sa ulirat. Umiwas ako ng tingin. Ang bilis ng tibok ng puso ko na parang hinahabol ng aso. Naramdaman ko kaagad ang kamay ni Rafael sa bewang ko. What did you say, Adriana? Say it again. I want to hear it from your lips. Bulong sa akin ni Rafael nang nakalapit na ako dito. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko habang kumikirot ito. Napayuko ako. Hindi ako nagsalita. Please, Adriana, say it again. I want to hear it again. Nagmamakaawa nitong sabi sa akin at mas lalong hinigpitan ang hawak sa bewang ko. Sunod-sunod nang hininga ko. Yung sinabi ko sa site noon, kabaliktaran yon. Dahan-dahan kong inangat ang paningin ko dito. Mahal kita. I said sincerely. Ngumiti ako nang makita ko kaagad ang mukha ni Rafael na gulat. Mahal kita, pero natatakot ako. I'm scared, Rafael. Natatakot akong mahalin ka ulit. At magmahal ulit.
Natatakot akong ibigay ulit ang tiwala ko kasi hindi madali sa akin ang ginawa mo. Ni halos hindi ako makabangon sa sakit na dinulot mo sa akin. Tumulo ang luha ko. Naramdaman ko mas lalong humigpit ang hawak sa akin ni Rafael. Sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ko. I'm sorry. I admit, nag-umpisa yon sa laro. Pero nakalimutan ko din, Adriana, nung nahulog ako sa'yo. Nakalimutan ko lahat-lahat simula nung minahal kita. Bala ko namang sabihin sa'yo eh. Pero naunahan ako ng takot. I was coward. Natatakot akong iwan mo ko dahil doon. Tumango ako at pinapahiwatig dito na naiintindihan ko. Kasi sinabi na sa akin niya ni Ruby. 5 taon tayo, Adriana. Did you really think na laro lang ang lahat ng yun? Fuck, hindi yun laro. Nakalimutan kong pustahan namin. I'm sorry kung nasaktan kita ng sobra-sobra. I was hurt too. Yung nakita kong picture yun ni Kev, nasaktan ako, Adriana, kasi akala ko totoo. Halos gusto kong patayin si Kev sa sobrang galit ko. Alam mo yun. I was hurt too, Adriana. I was fooled too by Ruby. I want to get mad at her, but I couldn't because of her condition. She fooled me. She fooled us. Pero wala na akong magagawa kasi dumaan na eh. Dumaan na ang panahon. Hinayaan kong magsalita si Rafael. Gusto kong marinig mula sa bibig nitong totoo. Nung nalaman kong lahat, Adriana, halos gusto kong pumatay ng tao. Gusto ko silang patayin sa ginawa nila, but I couldn't. I was suffered too. I couldn't sleep peacefully dahil sa pagsisisi ko. Dahil sa guilty ako and I'm sorry for all I've done to you. He said painfully. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa sinasabi nito. Hinayaan ko si Rafael na sumandal sa balikat ko habang humihikbi. Mas lalong humigpit ang hawak nito sa akin. Naninikip ang dibdib ko habang sunod-sunod umaagos ang luha ko. Huminga ako ng malalim bago ko dahan-dahang inangat ang ulo ni Rafael upang magtagpo ang mga mata namin. Nasaktan ka agad ako nang makita ko ang luhaan nitong muka. Ako na mismong nagpunas dito. Naiintindihan ko, Rafael. Sinabi na sa akin ang lahat ni Ruby at Kev. I already forgave you. I forgive you. Natakot lang talaga akong ibigay ulit sa iyong pagmamahal ko. Kasi natakot akong masaktan mo ulit ako. Kasi wala namang magtatanggol sa akin eh. Wala akong matatakbuhan kung sakaling saktan mo ulit ako. Natatakot ako, Rafael, na baka hindi na ako makabangon kung ibibigay ko ulit sa'yo. Pero alam ko na kahit hindi ko pa naibigay ang lahat-lahat sa'yo, alam kong masasaktan mo ko. Umiiyak kong sabi. Binaba ko ang mga kamay ko nang niyakap na ako ng tuluyan ni Rafael. Mahigpit ang yakap nito sa akin na parang takot na takot ulit na mawala ako. Niyakap ko siya pabalik. Napapikit ako ng parang nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na parang nakauwi ka na sa totoo mong tahanan. Na parang ang tagal mong nawala tapos ngayon nakabalik ka na. I know, I understand. Ang importante sa akin ngayon, you still love me after all these years. Ramdam ko ang kasiyahan nito sa boses. Tumango ako dahil totoo. I still love you. I'm still in love with you. I will take you back. You hurt me in the past, but I'm still in love with you and I will take you back. I whispered. Mas lalong humigpit ang yakap sa akin ni Rafael. Yes, I still love him. Isang Rafael pa rin ang hinahanap-hanap ng pagmamahal ko. Kahit saan at kahit lumayo ako, walang ibang mauuwian ng pagmamahal ko kundi ang isang Rafael lamang. Tumulo ang luha ko ngunit pinunasan ko din kaagad ito. Kumalas ako sa yakap ni Rafael. Kasabay nun ang pagbukas ng pintuan. Sabay kaming napatingin dito, tumambad sa akin ang anak ko, kasunod ang parents ni Rafael. I smiled. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Rafael, biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang anak ko kasunod ang mga magulang ni Rafael. Gumaan ang loob ko, para akong nawala ng mabigat na pasan sa dibdib. Tumayo na ako nang pumasok sila pero ni hindi binitawan ni Rafael ang kamay ko, bagkus mas lalo itong humigpit sa paghawak. Tiningnan ko si Rafael, bago ang magulang nito na parehong nakatingin sa magkahawak naming kamay.
Mama! Dumiretso sa akin ng anak ko. Binitawan ko ang kamay ni Rafael bago ko sinalubong ang anak kong kumakain ng cotton candy. Inangat ko ito mula sa sahig bago sa mga bisig ko. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Hindi ko pa nasasabi sa anak kong totoo. Natatakot ako kung anong magiging reaksyon nito. Tumingin ako kay Rafael at tumango lamang ito. Huminga ako ng malalim bago ko inilapag ulit ang anak ko sa sahig. Tahimik silang lahat at nakatingin lamang sila sa amin. My heart pounded so bad. Lumuhod ako upang mag-level ang paningin namin ng anak ko. Mama, have something to tell you? Nakangiti kong sabi, kahit na ang bilis ng kaba ng puso ko. Kumakain ang anak ko habang nakatingin sa akin. Malakas akong bumuntong hininga. Nagsinungaling si Mama sa'yo? I smiled again. Nakuha ko ang atensyon ng anak ko. Tumigil ito sa akin at tiningnan ako. Lumingon ulit ako kay Rafael na ngayon naghihintay sa sasabihin ko. Namumungay rin ang mata nito habang nakatingin sa amin. Buhay ang papa mo, Abby. Tiningnan ko ang magiging reaksyon nito at tumambad sa akin ng walang emosyon ng anak ko. Hindi ko mawari kung anong nararamdaman nito. Binaba ng anak ko ang pagkain niya at tiningnan ako. Sino? Gusto kong makita, Mama. I want to meet him. Sunod-sunod na sabi ng anak ko. Tumango ako. Hanggang ngayon wala pa ring emosyon ng anak ko. Kinakabahan ako na baka magalit ito sa ginawa ko. Masyado pang bata si Abby at gustuhin ko bang ipaliwanag dito hindi niya maiintindihan. Huminga ako ng malalim. Kinarga ko ulit ang anak ko bago ko lumapit kung saan si Rafael. Bahala na. Gusto ko na ito, di ba? Matagal ko na itong gusto na bigyan ng kumpletong pamilya si Abby. This is it. Ngayong nasa tabi na kami ni Rafael. Tumingin ang anak ko sa akin na nakakunot noo. I want you to meet your father, Abby. Nanginginig ang boses ko. Ngumuso si Abby sa akin bago binalingan si Rafael na namumungay ang matang nakatingin sa anak ko. Kumikirot ang puso ko habang nakatingin sa dalawa. Nakikita kong nangingilid na luha ni Abby habang nakatingin sa ama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Bumaling sa akin ang anak ko. Ang sabi mo noon, masama magsinungaling. Kumirot ang puso ko sa sinabi nito. I'm sorry. Bulong ko dito. Tiningnan lamang ako ng anak ko na nagniningning ang mga luha. Palang araw ipapaliwanag ko sa iyo, Abby. Hindi muna ngayon dahil ang bata mo pa at hindi mo maiintindihan. Abby, come here. Si Rafael habang nakalahad ang kamay sa anak ko. Hindi na ako nagdalawang isip na ibigay si Abby sa ama. May ibinulong si Rafael dito, dahilan para tumango ang anak ko. Kumunot ang noo ko. Niyakap kaagad ni Abby ang ama habang sumisinghot. Napangiti ako. Ang sarap pagmasdan ng dalawa. Inabot ni Rafael ang kamay ko bago siya ngumiti sa akin ng matamis. Are you mad at me? Tanong ko kaagad sa anak ko pagkatapos ng yakapan ng mag-ama. Pinunasan ng anak kong munting luha nito habang nakaupo sa kandungan ni Rafael. Nakaupo na ako ngayon. Halos hindi ko na napansin ang magulang ni Rafael na nanonood sa amin sa sobrang saya ko. Ngumuso ang anak ko. Hindi na. Mabilis na sagot nito. Nagtaka ako saka ako tumingin kay Rafael habang nakakunot noo. Anong binulong nito sa anak ko kanina? Kumindat sa akin si Rafael habang pinaglalaroan ng mga kamay ko. Ngumiti ako at kung ano man ang ibinulong nito ay hindi ko alam. Saya. Iyan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi pa kami nagbabalikan ni Rafael pero sapat na sa akin to ngayon. Walang katumbas ang saya na nararamdaman ko habang kasama ko ang mag-ama ko. Sa bawat araw na dumaan, unti-unting gumaling si Rafael. Unti-unting bumabalik ang lakas nito. Alam na din ito ang pagkawala ni Ruby. Nakakalungkot. Hindi niya man lang narinig ang salitang pinapatawad. Humingi din ng tawad sa akin ng mga kaibigan ni Rafael at ang magulang ni Rafael. Dahilan para makaramdam ako ng sobrang saya. Nasa sopa ako ngayon habang nag-aayos ng mga gamit. Ngayon ang uwi namin. Sa ngayon hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa amin ni Rafael, pero bahala na. Nasa kama pa rin si Rafael habang nakaupo. Sina Mr. and Mrs. Benaventura naman at ang anak ko ay nasa labas na naghihintay. Sari-sari ang emosyon ko ngayon at nangingibabaw doon ang kasiyahan. Nakatalikod ako kay Rafael habang nag-aayos pa rin ang gamit. Sa ngayon napag-usapan na namin na sa mansyon muna ni Rafael at wag na muna sa kondo nito.
Kakalabas lang ng hospital at kailangan alagaan. Let's go? Lumingon ako dito pagkatapos. Kinuha ko ang duffel bag ko saka ako lumapit kay Rafael upang alalayan ito. Hinawakan ko ang kamay nito ngunit nagulat ako nang hinila ko nito. Nabitawan ko ang duffel bag na dala ko. Dahil sa biglaang galaw ni Rafael, bumilis ang tibok ng puso ko. Nakayakap na ngayon si Rafael sa akin. Nasa gitna ako ng mga binti niya. Nakatayo ako habang siya naman ay nakaupo. Sinisiksik ni Rafael ang ulo nito sa leeg ko. Nagulat ako. Do you still love me? Bulong nito sa akin. Nanindig ang balahibo ko. Bahagya akong nakikiliti sa hininga niyang tumatama sa leeg ko. Huminga ako ng malalim at kinalmang sarili. Naguhurumintado ang puso ko. Nasagot ko na yan, di ba? I smiled. His embrace became tighter. Niyakap ko siya pabalik. I want to hear it again. Bulong nito at nagmamakaawa. Kumirot ang puso ko sa sobrang saya. Hinawakan kong buhok nito. I was scared to fall in love again with him. Not knowing that I can't fall in love, I thought only pain and my doubts. I never thought of his. Tumango ako bilang sagot kahit alam kong hindi niya ito nakita. Umahon ng ulo ni Rafael upang tingnan ako. Ngumiti ako dito. I never stopped loving you with all my heart, Rafael. My love nowhere to go. It seeks you. Meron lang akong tinatagong madilim sa pagmamahal sa'yo. I have kept it sealed because I always think my love for you was only my weakness. But I guess that's how it always go. It won't be called love if it isn't my strength and weakness at the same time. Then marry me. What? Epilogue. Rafael's POV. Today is our future starts. Ngayon ang simula namin para sa kinabukasan namin. Ngayon ang araw namin na magkasama habang buhay namin. I will protect her and our future children. I will love her more and more each passing day. Relax, darating yun. Nangaasar na sabi sa akin ni Patrick, ang best man ko. Kinakabahan ako, ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Kailangan ko pang lumanghap ng hangin upang pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako mapakali dito kanina pa. He's nervous, I can't believe it. Damn, isang Rafael kinakabahan. Bago yun ah. Pangaasar na sabi ni Patrick habang nakikipag-usap sa kaibigan ko. Sinamaan ko ito ng tingin nung narinig ko ang tawanan nila. Wait till you get married, Patrick. Pagtatawanan talaga kita big time. Inis na sabi ko. This is not funny. This is serious. Tagal naman ang bride ko. Hindi talaga ako mapakali. Kanina pa ako patingin-tingin sa relo ko. Napatingin ako sa taong tumapik sa balikat ko at tumambad sa akin si Kev na nakangiti. Habang nasa tabi nito ang bagong girlfriend nito. Relax, parating na yon. Ngumisi ako saka ako binalingan ng girlfriend niya. She's pretty. I already forgive him. Lahat ng nagkasala sa amin ni Adriana, pinatawad ko na. Magaan sa loob na wala ka nang hinanakit sa mga tao sa paligid mo. Married my ass. Sagot sa akin ni Patrick kanina. Umiling ako dito at hindi na pinansin. Ang daming bisita. Ang dami-daming tao. Gusto kong nakapublish ang kasal namin ni Adriana. Gusto kong malaman ng lahat na ang iniidolo nilang engineer ay akin. She's coming! Napatayo ako ng maayos at mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig kong sigaw na yun ng organizer. Nasa malaking pintuan lang ang mga mata ko kahit na nagsimula ng rumampang mga abay. Kinabahan ako. Hindi ako makangiti sa sobrang saya. Hindi ako makagalaw sa sobrang saya. I can't believe it. Mula sa araw na to, magiging akin na ng tuluyan si Adriana Ann Gray. Napatingin naman ako sa anak kong rumampa din. Nakasuot ito ng puting ball gown. Habang hawak-hawak ang bulaklak. Ang ganda ng anak ko, parang anghel. Napangiti ako. Hindi ko mapigilang hindi maiyak sa sobrang saya. He's crying now. Rinig ko ulit ang pangaasar ni Patrick. Hindi ko na sila pinansin. Bahala sila dyan. Kumaway sa akin ang anak ko at nag-flying kiss pa. Napangiti ako. Dumiretso ang anak ko kina mommy at daddy. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang natapos na ang lahat na rumampa. Nasa malaking pintuan ang paningin naming lahat at naghihintay na bumukas ito. I can't wait to see her. 3 araw kaming hindi nagkita and I miss her so bad. Hindi na ako makapaghintay na maging akin siya.
Hindi na ako makapaghintay na makasama siya. Hindi na ako makapaghintay. Tumayo ako ng maayos na dahan-dahan nilang binuksan ng malaking pintuan at tumambad kaagad sa akin ng napakaganda at ang pinakamamahal kong babae. Damn this girl! Nagsimulang kumanta ang singer-artist namin habang dahan-dahang lumakad si Adriana sa mahabang red carpet. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito. Hindi ko matanggal ang mata ko sa kanya. Sumisikip ang dibdib ko sa sobrang saya. Hindi ako makangiti dito sa sobrang saya. Pagkatapos nito, akin na siya. Akin na siya panghabang buhay. She's beautiful with her wedding gown. Hindi ko makita ang mukha ni Adriana dahil nakabelo ito. Medyo malayo pa sa akin. Naiinip na ako. Ang tagal naman. Kung pwede lang salubungin, ginawa ko na. Kung pwede lang tapusin agad ang kasal na to, ginawa ko na. Nakakainip na ang tagal niyang malapit sa akin. Natulala ako't hindi matanggal ang mga mata ko dito. Habang tumatagal, mas lalo kong minahal ang babaeng ito. Habang tumatagal, mas lalo akong nababaliw. Hindi na ata ako makakaahon pa sa pagmamahal ko dito. She meant too much to me. I am so fucking in love with her. I don't love you anymore. Wala akong ibang naramdaman sa'yo kundi ang pagkamuhi. Kinamumuhian kita, Rafael. Nasa site kami sa araw na yan. Yan na atang pinakamasakit na salitang binitawan niya. Para akong sinaksak pagkatapos kong marinig yon. Kinamumuhian niya ako. Nadurog ang puso ko nang marinig ko yon. Ang sakit-sakit marinig yon. Mula sa bibig ng pinakamamahal mong babae. Daig ko pang pinatay ng paulit-ulit sa sinabi niya. Bumalik ako sa ulirat nang nasa harapan ko na ito. Tuluyan ko na nakita ang mukha nito. Ang ganda niya. Kahit may suot itong belo, nakikita ko pa rin ang mga luha niya. Parang sinaksak ang puso ko habang nakikita siyang umiiyak. She's happy. I know she's happy. Inabot ko ang kamay nito. Ang belong nasa mukha nito ay nakakairita. I want to kiss her so bad. I couldn't stop smiling while the mass was going on. Lahat natatawa habang ginagawa ang seremonya. Hanggang sa napunta kami sa Adriana Ann Gray. Hinawakan ko ang kamay nito. Naninikip ang dibdib ko habang nakikita itong umiiyak. Hinalikan ko ang kamay nito. I will close the deal between us. Marami akong kasalanang nagawa. Nasaktan kita ng sobra-sobra. And I'm so sorry about that. I hurt you many times. And I deserve every heartache you gave me. Minsan nga naisip ko I don't deserve your love. Pero wala akong pakialam. I am so madly in love with you. Ang dami kong nagawang mali sa mundong to. At ikaw lang ang tama. Kaya hindi na kita pakakawalan. Mahabang sabi ko. Tumulong isang butil kong luha. Tumango si Adriana. At bakas sa mukha nito ang saya. Give me one lifetime to prove to you that I deserve your love. I want your love, Adriana. I want your hands to brush mine. Every walking moment. I want you so bad, Adriana. Her final walk will be on the aisle with me. Pinunasan ko ang luha ni Adriana. Lumanghap pa ako ng sariwang hangin habang ipinagpapatuloy ang sasabihin ko. And please promise me from this day on, we are one. We will decide together, live together and love each other. Because like what I said, I really want you. I really want you for myself. I want your lips brush mine every night. I want your attention every damn time. I am completely irrevocably smitten. I need you to marry me. I need you to assure me that you love me back because woman, I am so badly fucking in love with you. Nakangiti kong sabi. I want to kiss her right now at wala akong pakialam kung hindi pa tapos. I want to kiss her so bad. Wala pa! Sigaw ni Patrick nang bala kong halikan si Adriana. Nagtawanan ng lahat. Damn it, Patrick. Mamaya ka sa akin. Umiling ako pero natawa din. Napaghahalataan ka masyado eh. Mas lalong nagtawanan ng lahat dahil sa sigaw na yun ni Eric. Dumagdag pa talagang isang yun. Umiling ako, nangingilid ang luha ko habang nakatingin ngayon kay Adriana. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang saya. Ang saya-saya ko mula sa araw na to. Akin na ang babaeng ito. At wala nang makakaagaw pa sa akin. Pagkatapos nito, uuwi sila kasama ko sa hinanda kong mansyon. Mula sa araw na to, magiging Mrs. Buenaventura na ito. You may now kiss the bride.
Napangiti ako ng malaki. Ito nang hinihintay ko. Dahan-dahan kong inangat ang belo. Halos gusto ko nang punitin yon dahil naiirita ako. Hinawakan ko kaagad ang bewang ni Adriana palapit sa akin. Mas lalo akong ngumisi nang marinig kong sipol at tawanan ng mga tao. This girl is mine. I kissed her. Slowly. I claimed her lips. Hineheli ko ito sa bawat tampi ng aking labi sa labi nito. Hinalikan ko ito ng marahan. Yung tipong napapapikit talaga ito. Narinig ko kaagad ang palakpakan ng lahat, pero hindi ko tinigilan si Adriano sa paghalik. Hinabol namin ang pareho naming hininga pagkatapos ng mahabang halik. Ngumiti ako dito. Wala nang mas ikasasaya ko dito. Hindi ako makapaniwala na akin na talagang babaeng ito. Hinalikan ko ulit ng isang beses, dahilan para marinig kong sigawan ng mga kaibigan ko. Pinulupot kong kamay nito sa bewang ko. She's my home. She's my family. I am willingly give my heart to you, Adriana, with no question. I am so in love with this girl. I can never erase the scars of our past, but I am hoping that I can kiss it. Ang daming pagsubok ang dumating sa amin. Ang daming nangyari sa pagitan namin ni Adriana. Nag-umpisa sa laro ang lahat, pero hindi ko alam kung magiging thankful ba ako o hindi. Dahil sa larong yon, napalapit ako kay Adriana. Dahil sa laro, nahanap kong babaeng mamahalin ko. I love you, Mrs. Buenaventura. I whispered. She chuckled. Kahit halakhak ng babaeng ito, binabaliw ako. I love you, Mr. Buenaventura. I am in love with you too, she said. Hinalikan ko ulit ito ng malalim. From now on, akin ka na. A life without her is a life I can never live. Adriana's POV. 2 buwan at 2 linggo pagkatapos ng kasal, dumiretso kami sa Hong Kong para sa honeymoon. Iniwan namin lahat ng trabaho dito sa Pilipinas. Nag-take kami ng break para sa honeymoon namin. It was fun. Sobrang saya ko. Ang saya-saya. Sa sobrang saya halos hindi na matanggal ang ngiti ko sa mga labi ko. Ito na ata ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Kasama ko si Rafael at ang anak ko. Wala na akong mahihiling pa. Naglalakad kami ngayon sa Naiya palabas. Kakauwi lang namin galing Hong Kong. Hindi matanggal ang ngiti ko habang naglalakad kami palabas. Nagkatinginan kami ni Rafael bago ko naramdaman ang halik nito sa noo ko, dahilan para mapapikit ako. Mas lalo kong minahal si Rafael sa mga galaw nito. Mas lalo ko itong minahal, sobra-sobra. I love this man so much. I caught his finger and I intertwined it. Ngumiti kami sa isa't isa. Umuwi kami dahil kaarawan nito. Sekreto ang lahat. Alam kong nagtatampo ito dahil ang akala niya walang nakakaalala sa kaarawan nito. Tumawa ako. Tuluyan na kaming nakalabas sa Naiya at bumungad kaagad sa amin ng SUV. Pinabuksan ako nito ng pinto, ngumiti ako. Para akong baliw dahil hindi matanggal ang ngiti ko. Umalis kami ng ilang sandali sa Naiya pa uwi na. Grabe na ngayon. Plano kong gabi na kami umuwi. Buti na lang napilit kong lalaking to. Tulog na ata sila. Sabi ni Rafael nang narating namin ang mansyon ng magulang nito. Patay na kasing mga ilaw. Palihim akong ngumiti bago ako lumapit dito. Nangunyapit ako sa lieg nito bago ko siya pinatakan ng halik. I think so. Malambing kong sabi. Nakibit balikat ito bago kami pumasok. Magkahawak kamay kami papasok. Happy birthday! Bungad sa amin pagpasok. Napatalon si Rafael dahil sa gulat. Nanlaking mata nito. Andito lahat ng relatives namin at mga kakilala namin. Sinalubong kaagad kami ng anak ko. Bago pa makalapit si Rafael sa kanila, hinila ko na ito papunta sa kusina. Gusto ko akong unang magbigay dito ng gifts. Nilahad ko ditong pulang rectangular na box na kulay pula at merong ribbon sa gitna. Ngumiti ako ng malaki habang siya ay nakakunot ng noo. Dahan-dahan niyang binuksan ito. It has more confetti inside. Hinalughog niya ang laman nito bago niya ito inilabas at tiningnan. Unti-unting nanlaki ang ngiti ko nang makita kong mukha nitong gulat habang nakatingin. Sa puting bagay na hawak nito. Namumutla si Rafael at nagulat na lang ako nang kaagad niya akong inangat at hinalikan ng mariin. I'm pregnant. I whispered sa gitna ng halikan namin. Nangingilid ang luha ni Rafael. Pinunasan ko ito at niyakap ng mahigpit. Oh God, I really love this man. I love him so much. Sa kabila ng galit at paninibugho, hindi kayang pawiin na ng totoong pagmamahal.
Kaya naman nangibabaw pa rin kay Adriana ang pagpapatawad upang mabigyang daan ang kanilang naudlot na pagmamahalan at matuloy sa kasalan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwentong pag-ibig ni Rafael at Adriana. Dito na po nagtatapos ang ating kwento.